May time po na tumawag po yung kapatid ko. Yung papa na po is namatay na po. So, umuwi po ako. Hindi ko po alam na ako po pala ang sinisisi ng pamilya ko na namatay na po yung papa ko dahil po sa sakit, sa sama ng loob. Ang kapal ng mukha mo. Dahil sa'yo, namatay ang tatay mo! Tapos yun po, tinakwil po ako ng mama ko. Lumayas ka! Wala kang kwentang anak! Dati po, isa po akong Roman Catholic. Sumasama po ako sa mga kuya ko pag pumunta sila sa sugal. Tumitingin po ako sa kanila. Tapos ako po yung pinagsindi nila ng sigarilyo. May time po na nakita ko po sila na nagda-drugs. Nung nag-aral na po ako ng kolehiyo, doon na po ako lalong nasama po sa yung classmate ko, nagdodroga na. Tapos nung time po na nagkasakit po yung papa ko, nag-decide po ako na mag-stop po muna sa pag-aaral para makatulong po sa financial po sa pamilya ko. Then may isang kaibigan na nagsabi sa akin, Di ba naghahanap ka ng trabaho? Dito, naghahanap ng hotel receptionist. Ha? Talaga ba? San yan? So nag-decide po ako na pumunta dito sa Surigao del Sur. Yung kaibigan ko is kaanib na po siya sa iglesia. So siya po yung nag-akay sa akin sa MCGI. May Bible exposition. In-invite niya po ako. Medyo awkward pa po ako nun, lalo na po pag makikita ko po sila na sumasayaw, yung mag-practice sila sa choir. May event po sa mga kabataan nun. Nung nandun na po ako sa lokal, nakita ko po yung mga kabataan na iba po sila sa kabataan po ng talabas. Napansin ko una po is, dawi po sila pumansin sa akin. Di po sila nagtatangi ng tao. Tapos nung nag-decide na po ako na magbabautismo na po ako kasi na-realize ko po na iba po sa loob po ng iglesia. Kasi hindi ko po nakikita yung mga kabataan na nasa kalayawan. Hindi po pasaway sa kanilang magulang. Tapos nung time na naanib po ako, hindi po ko alam ng pamilya ko. Hindi ko po sinabihan. Nung time na umuwi po ako sa amin para magbakasyon. Kuya, ma. Ba't ganyan suot mo? Doon po nila nalaman na humanip na po ako sa MCGI. So una po nila napansin is yung pananamit ko. Yung hindi na po ako gumagala, hindi na po ako sama-sama sa mga kaibigan ko. Next time na lang. Tiyaan mo sa susunod, babawi na ako. Yun, iba na po ang trato nila sa akin. Yung papa ko po na may sakit, siya lang po ang parang masaya po na nagbabago po ako, nagbabago po yung ugali ko, tumutulong na po ako sa amin. Pero pag dumadalo po ako sa amin, hindi po ako kapayagan ng mama ko. Ano? Pupunta po muna sana ako ng lokal, dadalo po ako ng pagkakatito. Hindi pwede. Akyat! Tigas ng ulo. Pagagalitan po ako palagi dahil lagi daw po akong pumupunta sa lokal. Nag-decide na po ako na babalik na po ako dito sa SDS. May time po na tumawag po yung kapatid ko. Yung papa daw po is namatay na po. So, umuwi po ako. Hindi ko po alam na ako po pala ang sinisisi ng pamilya ko na namatay na po yung papa ko dahil po sa sakit, sa sama ng loob. Ang kapal ng mukha mo. Dahil sa'yo, namatay ang tatay mo! Tapos yun po, tinakwil po ako ng mama ko. Lumayas ka! Wala kang kwentang anak! Ipalagi ka rin naman sa lokal nyo, hindi magpaampun ka na lang sa lokal nyo. Sinabihan ako na hindi na daw po ako uwi sa amin. So nag-decide po ako na umalik na lang po dito sa SBS. Inalayo ko po lang sa loob ng iglesia. Kumuha po ako ng tungkulin.
halos lahat po ng tungkulin pinapasukan ko. May time pa yun na kumukontak yung mama ko. Ma? Magpadala ka nga ng pera, may babayaran ako. Opo, ma. Ma, kamusta na po kay... Tinatawagan lang po nila ako pag may kailangan sila. Tinutulungan ko pa rin yung pamilya ko. Mga 1 year po. Okay na po yung pagtrato nila sa akin. Tinatawagan na po nila ako. Kinukumusta na po nila ako. Salamat sa Diyos. Sabi ko po na mas okay na po na yung pamilya po ang magtakwil sa akin kaysa po yung Diyos po. Yung Diyos po, kaya po niyang bigyan tayo ng maraming pamilya. Pero pag yung pamilya po, hindi po tayo kayang bigyan ng tunay na pananampalataya at Diyos po. Ang greatest achievement ko po sa buhay, yung nakilala ko po yung tunay na Diyos. Dito lang po sa iglesia, yung mga MCGI cares. Masaya po kasi sa pakiramdam na makatulong ka sa iba, tapos yung makaganap ka po sa tungkulin po na sinumpaan mo po sa Diyos. Sisikap po ako na makapagpatuloy po sa awa po at tulong ng Diyos. Mating man po yung point na itakwil po kayo yung sa mga mahal nyo sa buhay. Magpatuloy lang po sa loob ng iglesia. Una po sa lahat, tuhod at sahig, panalangin, humingi ng gabay para makapagpatuloy. Ako po si kapatid na Lily Pudador at ito po ang storya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.